Hindi nabigo ang sambayanan sa naging State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito'y matapos banggitin ng Pangulo ang ilang mga usaping mahalaga sa pamumuhay ng ating mga kababayan. Kabilang na riyan ang usapin sa singil sa kuryente at karagdagang suporta sa middle class. Ang mga yan sa sentro ng balita ni Kenneth Pasyente. Mula sa dating 3,000 bill sa kuryente, umabot na sa 6,000 ang binayarang bill ni Jimmy ngayong buwan. Bukod sa pagtaas ng presyo ng kuryente, mabigat para sa kanya ang ipinapataw na system loss sa kanyang bill. Ito yung halaga ng nawawalang kuryente sa transmission at distribution system, gayon din ng illegal na koneksyon o jumper at iba pang pagkawala na ipinapasa sa mga consumer bilang bahagi ng electricity bill. Dapat yan hindi naman sa amin ipapasa yung system loss na yan kasi yan, dapat yan gawa ng paraan ng Meralco. Ang hinaing na yan ng mga ordinaryong consumer, batid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Dahil dito ipinag-utos ng Pangulo ang mabilis na pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Sa ilalim kasi nito, binigyan ng kapangyarihan ng Energy Regulatory Commission o ERC na magtakda ng limitasyon o cap sa system loss na maaaring ikarga ng mga distribution utilities sa mga consumer. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon. Malaking bagay ito para kay Jimmy. Malaking bagay sa mga consumers natin. Kasi mababawasan kami ng mga bills. Kung halimbawa 300 o 500 yan, malaking bagay din yan. Diba? Kalahating 10 kilos na bigas na rin yan. Sa mga tao, lalo mahihirap. Nirerespeto naman ng Meralco ang direktiba ng Pangulo at tiniyak na makikiisa sa mga diskusyon hinggil sa pag-amyenda sa EPIRA. May ginagawa na rin daw sila para maibaba ang kanilang system loss sa itinatakda ng ERC. Pero kailangan din nila itong mapag-aralang mabuti para matiyak na hindi maaapektuhan ang serbisyo ng mga distribution facility sa mga consumer nito. Suportado rin ito ng ERC at handang makipagtulungan sa Kongreso, sa DOE at industry stakeholders para maisulong ang pag-amyenda sa EPIRA. Bukod sa pagbuwag sa system loss, inilatag din ng Pangulo sa kanyang ikalimang sona ang mga hakbang ng pamahalaan para sa matatag na supply ng kuryente sa bansa. Kabilang na ang pagpapadami ng pinagkukunan ng kuryente na nasa 200 proyekto. Sabi niya, 45 sa mga ito ay natapos na. Ang 31 ay matatapos ngayong taon at ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdagan niya rito, ang mahigit 1,700 megawatts na hatid ng mga proyekto para sa energy storage systems. Nabanggit din ng punong ehekutibo ang pagpapatuloy ng drilling operation sa Malampaya. Pagbibigay diin niya, ang makukuhang 222 billion cubic feet ng natural gas dito ay kayang mag-supply ng kuryente sa 1.6 million na kabahayan sa susunod na 8 taon. Panahon na rin ayon sa Pangulo na pag-aralan ang nuclear energy production sa bansa. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear.
Suportado yan ni House Special Committee on Nuclear Energy Chairperson Congressman Marco Huangco. Kaya panahon na anya na buhayin ang Bataan Nuclear Power Plant na kayang magtustos ng 621 megawatt na kuryente. 5 ang mas luma pa sa BNPP na planta sa Amerika na pinag-aagawan ng mga high-tech companies. Kailangan lang makomisyon. No? Katulad nung ibang ginagawa sa Amerika ngayon na 53 years old. Nanawagan naman ang Pangulo na ipasa ang tax relief package na magbibigay ng ginhawa sa mga magagawa, partikular na sa middle class at maliliit na negosyo. Sa ilalim ng panukala, itataas sa 350,000 mula sa dating 250,000 ang taunang income na hindi papatawan ng buwis. Babawasan ang income tax rates ng iba pang taxpayers at aalisin ang minimum corporate income tax ng mga MSME. Para mapanatag ang loob ng taong bayan ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donors tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Kenneth Pasyente para sa Bayan.